Typically speaking, lahat ng bagay na nangyayari, lahat ng bagay na lumitaw, may dahilan. Siguro naniniwala ka dun sa scientific principle that nothing happens without a cause. Walang bagay na mangyayari na walang dahilan. Yan ang payak o simple o ordinaryong kaalaman natin. Everything that happens roots from an originator. Yan. Ngayon, doon sa tanong mo, bakit may Diyos? Dapat maintindihan natin kung tayo ay nag-iisip ng nag-uumpisa doon sa mababa. Kasi dapat ganun kasi tayo eh. Umpisa sa mababa, pataas. Yun ang dapat line of reasoning natin eh. Lahat ng bagay kasi kung nag-oobserba ka sa mundo, yung akasyang malaki, maliit lang ang pinanggalingan nun. Ikaw din, nanggaling ka lang sa dalawang cells. Yung egg cell at saka sperm cell, nag-unite, nag-form ng fetus, tapos naging tao ka. Kaya nga muna itanong yan, tanong mo na yan, dahil may isip ka, tao ka. Di ba ganun yun, kapatid? Ngayon, kung mag-uumpisa tayo dun sa mas mababa na bahagdan ng kaalaman, kumbaga sa nag-aaral, dun sa prep, kinder 1, kinder 2, kung doon tayo mag-uumpisa, ang antas ng kaalaman, nag-uumpisa sa payak para maintindihan mo yung komplikado. Para rin yung pagkwenta, nag-uumpisa ka muna sa 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, bago mo gawin yung 2, 4, 6, 8, o 3, 6, 9, 12, 15, bago yon, doon ka muna sa 1 plus 1 equals 2. 2 plus 2 equals 4. Yan. Para maintindihan mo yung complex na mga bagay sa itaas, maintindihan mo muna yung mga simple sa ibaba. Pagka mag-uumpisa tayo dun sa taas, labag sa katwiran yun eh. Pakinggan mo sa 12:3 ng Roma. Sapagkat sinasabi ko, sa pamamagitan ng biyaya na sa akin ay ibinigay, sa bawat tao sa inyo, na huwag mag-isip sa kanyang sarili ng totoong matayog kaysa nararapat niyang isipin, kundi mag-isip na may kahinahunan ayon sa kasukatan ng pananampalataya na ibinahagi ng Diyos sa bawat isa. Yan. Yan ang paraan ng Diyos eh. Oh. Nasa Biblia yan, hindi mo ako pwedeng tutulan dyan. Ang sabi diyan, huwag tayong mag-isip sa ating sarili ng bagay na totoong matayog kaysa nararapat nating isipin. Kundi, mag-isip na may kahinahunan. Sa ibang salin ng nakalagay diyan, mag-isip na may kapakumbabaan. Yan. Yun ang nasa original Greek. Mag-isip na may kapakumbabaan. Ngayon, bakit ko isinagot sa iyo yan, kapatid? Kung kasi mag-uumpisa tayo sa maliit, makikita natin yung malaki. Ang masama sa atin at ang ikinasasama ng iba, ang tinitignan yung malaki. Yung macro. Tinan mo napakaraming taong namatay nung araw doon sa tinatawag na influenza virus. Kung ano-ano lumabas na pamahiin. Kasi sabi nila, yun daw influenza, may kinalaman daw yun doon sa posisyon ng mundo at ng posisyon ng mga buwan, mga bituin at ng mga ibang planeta. Kaya nga ang tawag nila doon sa sakit na yun, influenza eh. Kasi ang paniwala nung araw ng mga tao, nai-impluensyahan nung kalagayan ng mga planeta ang kalusugan ng tao. Nung palang matukla-tuklasan, yan palang influenza, nung matuklasan yung microscope, yan palang influenza is caused by a virus. It's a viral infection that affects the respiratory system. Yan. So, nung makita ng tao yung maliit, doon siya na-enlighten. Doon sa sakit na influenza. Sa sakit na TB,
sa cholera. Nako, napakaraming mga iba't ibang mga paniniwalang mali. Nung araw na may nausong cholera, yung tao ngayon mabuhay, mamaya patay na. Yung nakipaglibing dun sa nilibing, bukas yan naman uli ang ililibing. Akala nila may pamahain sila, ano kaya ikayan? Akala nila pag nagsuot ka ng kulay berde, hindi ka tatablan. Marami sila. At akala nila pag ang buhok mo blonde, hindi ka raw tatablan ng cholera. Dahil hindi nga nila alam, may maliit palang bagay na nagkokos nitong mga infectious diseases na ito. Nung makita na nila yung maliit, sa kanila nakita yung malaki. Naintindihan mo ibig sabihin? Ganon din yon. Sa tanong mo, bakit may Diyos? Sana tinanong mo muna, bakit may ako? Hindi ba? Dapat, bakit may ako? Bakit may ako? Bakit may tao? Ba't ako may isip? Ang sagot, napakaganda. Kaya merong ikaw dahil merong Diyos. Kung walang Diyos, wala ka. At kung walang Diyos, walang magtatanong sa akin ng ganyan at wala ka ring tatanungin kung walang Diyos. Pakinggan mo ha, sa isang talata ng Gawa, 17:24 hanggang 28. Pakinggan mo. Ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at ng lahat ng mga bagay na naririto. Siya, palibhasay Panginoon ng langit at ng lupa, ay hindi tumatahan sa mga templong ginawa ng mga kamay, ni hindi rin naman pinaglilingkuran siya ng mga kamay ng mga tao, na para bagang siya'y nangangailangan ng anumang bagay. Yamang siya rin ang nagbibigay sa lahat ng buhay at ng hininga at ng lahat ng mga bagay. At ginawa niya sa isa ang bawat bansa ng mga tao upang magsipanahan sa balat ng buong lupa, na itinakda ang kanilang talagang ayos ng mga kapanahunan at ang mga hangganan ng kanilang tahanan, upang kanilang hanapin ang Diyos, baka sakaling maapuhap nila siya at siya'y masumpungan, bagaman hindi siya malayo sa bawat isa sa atin. Sapagkat sa Kaniya tayo'y nangabubuhay at nagsisikilos at mayroon tayong pagkatao. Tama mo yan ha, nagpapaliwanag ng napakalaking bagay sa buhay. Sabi, ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at ng lahat ng bagay na naririto. Siya palibhasay Panginoon ng langit at ng lupa. Hindi siya tumatahan sa mga templong ginawa ng mga kamay. Ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at ng lahat ng bagay na naririto, siya palibhasay Panginoon ng langit at ng lupa, ay hindi tumatahan sa templong ginawa ng mga kamay. Ayan, Englishin natin. The God that made the world and all things therein, seeing that He is Lord of heaven and earth, dwelleth not in temples made with hands. Hindi siya tumatahan sa templong ginawa ng kamay. Our Father, which art in heaven. Asan yung Ama? Nasaan? Ay, paano napunta sa kapilya? Aba, sinunda naman. God is everywhere. Pati sa Casillas, nandun ang Diyos. Nasa langit nga eh. Ama namin na nasa langit ka, sambay nawa ang ngalan mo, dumating nawa ang kaharian mo, sundin nawa ang kalooban mo kung paano sa langit, gayon din sa lupa. Tamo? Popular naman yung Our Father na yan eh. Asan daw ang Diyos? Nasa langit. Paano napunta sa kapilya? Wala yun. Yung Diyos na yon, ang gumawa ng sanlibutan at lahat ng bagay na naririto, hindi tumatahan sa templong ginawa ng mga kamay, ni hindi rin naman siya pinaglilingkuran ng kamay ng mga tao. Nawari bagang siya'y nangangailangan ng anumang bagay. Yamang siya rin ang nagbibigay sa lahat ng buhay at ng hininga at ng lahat ng mga bagay. At ginawa niya sa isa ang bawat bansa ng mga tao upang magsipanahan sa balat ng buong lupa.
na itinakda ang kanilang talagang ayos ng kapanahunan at ang mga hangganan ng kanilang tahanan upang kanilang hanapin ang Diyos. Baka sakaling maapuhat nila siya at siya'y masumpungan. Bagaman hindi siya malayo sa bawat isa sa atin. Sapagkat sa Kanya, tayo'y nagsisikilos, nangabubuhay. At meron tayong pagkatao. For in Him we live, sabi niya, and move and have our being. Tamo? Kaya pala tayo naging tao dahil may Diyos. Kaya ang magandang tanong, bakit may ako? Dahil may Diyos. Yon ang magandang tanong. Ngayon, bakit may Diyos? Para merong ikaw.